galing natin doon sa pamamagitan ng oras ng Panginoon. The heavens and the earth, especially the body of Christ, has joined together and rejoicing for another extraordinary milestone in the lives of God's chosen servants here at the Alvista Hotel, Tagaytay City. A love that stood the test of time and conquered numerous battles. A perfect love from a perfect God. Ilan lamang ito sa mga paglalarawan sa perpektong pag-iibigan at pagsasama ng mga lingkod ng Diyos na kanyang hinirang ngayong huling kapanahunan na ngayon ay 4 na dekada at 2 taon nang nagsasama sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Ako ay patuloy na magbibigay sa iyo ng buong suporta, pagsunod sa Diyos at sa buhay mo, sa lahat ng kalooban ng Diyos. Maging kabalikat mo upang maging magaan ang bawat tungkulin at responsibilidad na inatang ng Diyos sa buhay natin. At muli akong mahahako sa oras na ito na ipapanalangin kita na dati ko nang ginagawa o araw-araw kong ginagawa at hihigitan ko pa ito. Ingatan kita at mamahalin ng lubos. Magpakailan pa man, man of God, I love you. Ulit-ulitin natin to sa ating mga anak, sa ating mga manugang, sa ating mga apo, sa buong Jesus Shield Worldwide Ministries, sa church, sa Pilipinas, at saan man tayo makarating sa buong mundo. Si Kristo ang kabuuan ng buhay, at kay Kristo panalo tayo habang panahon. Nung minahal kita minsan, minahal na kita habang panahon. I love you yesterday. I love you today. I love you tomorrow. And I love you forever. Congratulations that reaching 42nd wedding anniversary is, I would say, a milestone, especially before the eyes of God, who is the author and finisher of our faith. Kaya I rejoice with the countless number of Christian leaders in our country in congratulating them and praising God for His giftings and calling upon our beloved brother and sister in Christ. Today we are gathered in this place, a glorious celebration, thanksgiving and praise for the celebration of the 42nd wedding anniversary of our Apostle Renato Carrillo and Prophetess Elena Carrillo. And so today, we not only celebrate his 42nd wedding anniversary, but also we celebrate the ministry of Apostle Renato Carrillo and Prophetess Elena Carrillo, because they are greatly mighty, anointed, and used by God to bring souls to the kingdom of God, and at the same time for the glory of God. May their lives and ministry prosper more and be in the succeeding years experience the greater glory, the greater anointing of God through the Holy Spirit. Congratulations. It is a great pleasure for me to greet our beloved Apostle Carrillo and his beloved wife on the occasion of their wedding anniversary. They are a couple for Christ, and I believe that their marriage, their partnership in spreading the word, I think speaks well of their faith. So I admire them for that, and it's a challenge also for Christian men and women, Christian husbands and wives, to do the same, to work as a team in bringing the good news to the world. You know, you are a blessing to the Christian community. You are heaven sent, and I know that your faith and even the miracles you're able to perform with the help of the Holy Spirit
is an inspiration to the Filipino people. It proves only that you are truly a man of God. So I wish you more power from heaven and more opportunities for you to win souls for Christ. Congratulations. The couple have been a blessing to TBN Asia. They have been a blessing to all since dito nakikita natin na meron palang forever, no? So this thing is something na dapat na tularan natin lahat, especially for the couples. Ang man at ang woman of God bilang mag-asawa ay tunay nga po na modelo, ehemplo ng isang tunay at isa pong matatag at karapat-dapat tularan na relasyon ng isa pong mag-asawa. Dahil nakita po natin kung paano sila magmahalan sa isa't isa, nagsuportahan, nagpapanalanginan at nagpapaalalahanan. Na tunay nga po na sila po unique, incomparable at talagang living like Jesus couple. Napakasarap po ng may tatay at nanay na huwaran po. Na sa loob po ng aming mga tahanan, lagi po naming iniisip ang mga aral at turo po ni tatay at ni nanay. Wala po kayong kaparis dahil kayo po ang couple na tinitingala po namin upang kami pong mag-asawa ay magtagumpay. Pinagmamalaki po namin na kayo po yung aming po mga magulang sa espiritu. Ang God's End Time Prophet and Apostle, Apostle Renato D. Carillo, at ang God's End Time Mighty Deliverer na si Prophetess Elena Ga Carillo ay mahigit 2 dekada nang nagsasama at hindi nga lamang sila nakapagbuo ng matibay na pamilya kundi isang matatag na ministeryo na kung saan ay lumalakad kagaya at kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kanilang pagsasama ay talagang nagpapakita ng pag-ibig na totoo, perpekto, tapat, walang kondisyon, walang hanggan at matagumpay sa lahat ng bagay. Kaya naman, sila ay talagang tunay na modelo sa buong kasaysayan ng Kristyanismo sa buong mundo dahil ang kanilang pagsasama ay nagpapakita ng tunay na diwa ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. At nito lamang ika-30 ng Hulyo ay napuno ng kagalakan ng buong kalangitan sa pagdiriwang ng kanilang makasaysayang anibersaryo sa lugar ng Taal Vista Hotel, Tagaytay City. Hindi lamang basta ingrandeng selebrasyon ang naganap dito, kundi ito ay naging isang malaking biyaya at pagpapala, lalong-lalo na sa Iglesia ng Diyos dahil dito ay nabuksan at naganap ang pinakapuso ng Diyos, ang magkaroon ng matatag, matibay at perpektong iglesia nang mayroong perpektong pag-ibig para sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng mga kapahayagang naibaba ng mga lingkod ng Diyos mula sa malapit na kaibigan, founder at spiritual director ng Jesus is Lord Worldwide Church na si Bishop Brother Eddie Villanueva na siyang officiating minister ng mga lingkod ng Diyos, pababa sa buhay ni Prophetess Elena Ga Carillo at ng apostol ng Diyos na si Apostle Renato D. Carillo. Narito ang ilan sa kanilang mga kapahayagan. May mga lalaki at babaeng matapat na ginagalang ang institutions founded by God Himself. Sapagkat lagana po ngayon sa buong mundo, lahat halos ng bansa, binabaliwala na ang tunay na kasal. Malakay chapter 2 verse 16. God said, I hate divorce. Mismong ang Panginoong Hesukristo ang nagbigay ng pagpapahalaga sa kasal. Ang institution of marriage ay dapat igalang ng sangkatauhan. The greatest ministry is fulfilling the first and the second commandment. Mahirap pong mahalin yung ating mga asawa pag una sa lahat, hindi natin siya minahal ng totoo. Siya po yung susi. Kaya doon sa Ephesians 5:21, ang sabi po ron, submit to one another in the fear of the Lord. Kasi ang marriage po triangular eh. Husband, wife, and Jesus is the head. At yun po yung first commandment. Hindi po siya suggestion, hindi po siya optional, hindi po siya opinion. Ito po yung strong command. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. So, ibig pong sabihin, dinidiman po ng Panginoon sa Kristo na mahalin natin siya ng ating buong pagkatao. Kaya as long
na yung relasyon po natin sa Kanya bilang mag-asawa ay napakalalim. Maganda po pamilya natin. Hindi tayo nag-struggle para magmahal. Yun po tayo. Nung dumating si Jesus sa atin, siya na po yung ating buong katauhan, siya na yung ating kabuuan. If He is love, so we are love. Ang unang-unang kailangan sa anumang klase ng kasalan ay pag-ibig. Yun ang reason kung bakit merong kasal. Kasi may nagmamahalan. Lahat nga ay nakiisa sa makalangit na pagdiriwang na ito ng mga lingkod ng Diyos mula sa kanilang pamilya. Mga malalapit na kaibigan, mga pastor ng ministeryo at manggagawa ng Diyos mula sa bawat sulok ng bansa, mga kabalikat ng mandato, ministerial staff, mga kongregasyon ng ministeryo at ilang mga prominenteng tao na nakigalak sa historical and significant milestone ng mga lingkod ng Diyos na pinag-isa ng ating Panginoon Jesucristo upang mabilis na maisakatuparan ang kalooban at puso ng Diyos ngayong huling kapanahunan, ang magligtas, magpalaya, magpagaling, magpala at dalhin ang pamumuhay kagaya at kawangis ng ating Panginoon Jesucristo sa Iglesia ng Diyos, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. Samantala, nauna na ngang ipinagdiwang ang kanilang makasaysayang anibersaryo sa worship center sa main church ng ministeryo na talagang naging biyaya at pagpapala, lalo na sa lahat ng buhay may asawa. Ito nga ang isa sa pinakadahilan ng pagdiriwang ng bawat wedding anniversary ng mga lingkod ng Diyos, ang patuloy na maging ehemplo sa napakaraming buhay, lalo na sa body of Christ na nagpapakita ng kahalagahan ng pag-ibig sa Diyos, kahalagahan ng kasal at ng pamilya sa harapan ng Diyos. Truly, their lives is a great blessing not just to the church, but to the countless lives around the globe. Kaya naman mula sa kaibuturan ng aming mga puso, kami po ay bumabati ng glorious, grandest, and victorious 42nd Living Like Jesus Wedding Anniversary to our beloved spiritual parents, Apostle Renato D. Carillo and Prophetess Elena Ga Carillo. Ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.